Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado. Alam ho natin na ang bawat Sabado ay inaalay din natin bilang araw para kay Maria. Nandito po sa harapan natin ang tinatawag na pilgrim image ng Our Lady of Loreto. Ito po ay nandito hanggang ngayon. Ito po'y iniikot sa iba't ibang simbahan bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-40 taong anibersaryo ng pagpapakita ng imahen o ng mahal na birhen sa Loreto. Si Maria ay biyaya ng Diyos sa simbahan. Hindi siya Diyos. Hindi natin sinasamba si Maria. Dahil si Maria ay kagaya natin, tao rin, maliban sa pagiging nanay ng Diyos. Yun ang tinatawag nating dakilang pagpapala kay Maria. Kaya si Maria bilang nanay ng Diyos ay siyempre malapit sa Diyos.
Kaya nga nakikiusap tayo kay Maria, tulungan mo kami dito sa lupa. Ipagdasal mo kami, lalong-lalo na para sa kapayapaan. Nung nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa Fatima, ano ang sabi niya? Dasalin ninyo ang Santo Rosario at mangyayari ang kapayapaan, matatapos ang digmaan. Kailangan natin ngayon yan. Lalo na sa gitnang silangan sa Middle East. Hingin natin ang tulong ni Maria nang matapos na ang paghihirap ng maraming tao dahil sa gera. Meron pong balita nung nakaraang linggo, napanood ko po sa news, pinapauwi na daw yung mga Pilipino, lalo na yung mga nasa Israel, nasa Gaza. Meron daw pong 3 madre ang ayaw umalis. Hindi nila maiwanan ang mga bata at matatandang inaalagaan nila. Kahit kabi-kabila na ang bombahan. Ito po yung mga madre ng Missionaries of Charity. Isa sa kanilang 3, Pilipina. Alam nyo, kung iisipin natin, ano bang ginagawa nitong mga madreng ito? Mamamatay na sila doon. Pero siguro napakaliwanag sa kanilang isipan ngayon na kami ay pinili at kami ay sumunod kay Kristo bilang kanyang mga sundalo at alagad. Na sila ay nabubuhay bilang alagad at sundalo ni Kristo sa mundo. Sa araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Martin of Tours. Saint Martin of Tours. Alam nyo, itong obispo na ito, bago siya maging Kristiyano, isa siyang sundalo ng mundo. A soldier of the world, becoming a soldier for the Lord. Kaya nga ang pagiging sundalo, alagad ni Kristo, ay hindi masusukat kapag nagpakamatay tayo para sa Kanya. Ano ang pinapaalala ng mga pagbasa natin ngayon? Na tayo ay matatawag na tapat, mabuting alagad, sundalo ni Kristo, hindi kapag namatay lang tayo para sa Kanya. Yung mga madre, nandun sila hindi dahil gusto nilang mamatay para kay Kristo. Hindi lang. Sapagkat gusto nilang mabuhay para sa mga inaalagaan nila, sa mga may sakit at matatanda. Di ba ganyan kayo mga magulang? Kaya gusto mo pang mabuhay. Kasi gusto mo pang maalagaan yung mga anak mo, yung mga magulang mo ring matanda na. Huwag lang tayong maghintay na tayo ay mamatay para kay Kristo. Siguraduhin natin nabubuhay tayo para kay Kristo. Sa unang pagbasa, yan ang paalala ni Pablo. Magturingan kayong magkakapatid. Ayusin ninyo ang pagtrato ninyo sa isa't isa, hindi bilang kalaban, hindi bilang kaaway at kakompetensya, bilang kapatid. Mabuhay kayo bilang magkakapatid at hindi parang mga sundalo at kriminal na nagpapatayan, na nagbabakbakan. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, sa tulong ng panalangin ni Maria, ipagdasal natin na sana matapos man ang buhay natin sa mundong ito, tawagin tayong mabuting Kristiyano at sundalo ng Poong Nazareno, hindi dahil namatay tayo lang para sa Kanya, kung dahil araw-araw, pinipili nating mabuhay para sa Kanya. Sa tulong ni Maria, ibigay nawa ni Kristo ang kapayapaang kailangan ng mundo. Lagi nating tatandaan, nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Dahil ang langit ay hinahanda ni Kristo para sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mga biyayang magagamit para sa kanyang kaluwalhatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat-dapat sa kanyang pagtitiwala. Ang ating pong itutugon, Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Atin nawang mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga dukha at may sakit, naway tumanggap ng suporta mula sa mga malasakit at mabubuting loob na mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao naway tumanggap ng walang hanggang yaman ng kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na pangangailangan at kahilingan habang sama-sama nating ipinapakiusap sa Diyos ang agarang pagtatapos ng mga kaguluhan at digmaan sa mundo, lalong-lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga naiipit sa mga digmaan na ito, lalo na ang mga bata, ang mga babae at matatanda,